Ang nag-iisang, Di Manwa, Tagalog Recap. Nakatayo si Turan sa ibabaw ng sunog na labi ni Dolph Meron sa gitna ng disyerto habang makapal na usok ang patuloy na umaakyat mula sa maitim na bangkay. Maliwanag na mas matibay ang lalaki kaysa sa inaasahan niya, kaya naisip niyang maaaring likas na katangian nito ng history bloodline, habang bumababa naman ang agila mula sa kalangitan ng gabi upang dumapo sa kanyang balikat. Kung si Dolph ay isang maayos na sinanay na guardian ng pamilyang Zahar, mas magiging mahirap mabasag ang kanyang depensa gamit ang kasalukuyang teknik ng paghahagis ng bato sa tirador. Kaya naging malinaw kay Turan na kailangan niya ng mas malalakas na paraan ng pag-atake, partikular ng isang uri ng piercing magic na kayang tumagos sa mabibigat na depensa. Tumingin siya sa mga labi upang kunin ang natitirang mana at itinaas ang kanyang kamay. Agad na nagsimulang dumaloy ang kumikinang na berdeng enerhiya mula sa bangkay papunta sa kanya. Ngunit sa halip na kunin ang lahat para sa sarili niya, ibinahagi niya ang ilan nito sa agila upang lalo itong lumakas at makatulong sa kanya sa hinaharap. Gayunpaman, bukod sa dalawang daloy ng mana na iyon, may isa pang nagsimulang mabuo at direktang dumaloy papunta sa magical relic. Nagulat si Turan sa nakita at agad niyang kinuha ang magical relic upang suriin ito ng mabuti. Ang Freyan relic pala ay isang bagay na ginawa para mag-imbak ng mana, na malinaw sa paraan ng pag-ikot ng berdeng enerhiya sa loob ng salaming lalagyan nito. Hawak niya ang kumikislap na compass at napatanong sa sarili kung kailangan ba talaga niyang inumin ng direkta ang likidong mana mula rito. Ngunit agad niyang isinantabi ang ideyang yun at napagpasyahang dahil isa itong gamit ng mga Freyan, kailangan muna itong masusing beripikahin bago niya subukang gamitin. Lumipat ang eksena sa araw sa malawak na disyerto habang lumilipad si Turan sa ibabaw ng walang katapusang buhanginan sa pamamagitan ng pagkapit sa mga paa ng agila. Habang nasa himpapawid pa siya, may isang estrukturang lumitaw sa malayo, isang napakalaking gintong piramid na kumikislap sa ilalim ng araw, ang monumental na gusaling kilala bilang Legendary Tomb of the Gods. Kalaunan, makikitang nakaupo si Turan sa loob ng isang madilim na lokal na tavern habang kumakain sa tapat ng isang babaeng maitim ang balat at nakatali ang buhok. Nakangiti itong nagsabing delikado para sa kanya ang tumakas sa bahay at maglakbay ng mag-isa, bago tinanong kung hindi pa ba siya nakakatagpo ng mga bandido o halimaw. Kalmadong kumagat si Turan sa kanyang pagkain at sinabing sinwerte lamang siya. Saka maayos na inilipat ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong kung paano makakapasok sa Tomb of the Gods. Ipinaliwanag niyang ayon sa isang aklat, pera lamang ang kailangan upang makapasok doon. Napatawa ang babae at hinula ang anak siya ng isang mayamang pamilya dahil nagbabasa siya ng mga libro, ngunit binalaan siyang hindi siya makakapasok sa ngayon. Napahinto si Turan at nagtanong, bakit naman? Ibinaba ng babae ang kanyang boses at ibinunyag na may ilang makapangyarihang tao na dumating mga isang linggo na ang nakalipas at isinara ang lugar mula noon. Idinagdag pa niyang kahit ang malalaking merchant caravans ay napilitang umatras ng hindi man lamang nasisilayan ang libingan. Tinanong ni Turan kung sino ang mga makapangyarihang taong iyon, habang itinuro naman ng babae ang kanyang daliri pa itaas at nilinaw na ang tinutukoy niya ay ang pamilyang Zahar. Nang marinig yun, bahagyang napatunog si Turan na tila may naunawaan. Lumipat ang eksena sa madilim at napakalawak na bulwagang bato sa loob ng Tomb of the Gods. Isang lalaking kulutang buhok ang balisang tumingin sa paligid ng malilim na bulwagan at sumigaw para kay Perga, hinihinging malaman kung nasaan ito. Mula sa mga anino ay lumabas si Perga, isang mandirigmang punong-puno ng kalamnan, kalahating ahit ang buhok, at may dalang napakalaking bilog na blade. Sinabihan niya ang lalaki na tumigil sa pagsigaw dahil maririnig sila ng mga nilalang na nagkukubli sa dilim. Sinisi naman siya ng lalaking kulutang buhok at sinabing kasalanan niya ang lahat ng ito, at sana ay hindi na lamang niya iminungkahing pumasok sila roon. Masamang tinignan siya ni Perga at sinabing huwag siyang sisihin, pinaalalahanan siyang ito mismo ang sumama at humiling ng mataas na posisyon kapag siya na ang naging susunod na househead. Saka mariing inutusang manahimik. Mahigpit na ikinuyom ni Perga ang kanyang mga kamao habang paulit-ulit na minumura ang kanyang sitwasyon. Noong nakaraan, sinabi ng kanyang lolo na may isang lihim na lugar sa ilalim ng Tomb of the Gods at sinumang makalutas sa lihim nito ay maaaring maging susunod na househead. Ngunit hindi niya kailanman inakalang ang lugar na yun sa ilalim ng lupa ay isa palang napakalaking maze na walang labasan. Taon-taon niya itong hinanap ng walang tigil.
Ngunit wala siyang natagpuan kaya naniwala siyang isa lamang itong alamat. Ngayon na natagpuan niya ang tunay na nakatagong lugar na yun, hindi pa rin siya makapaniwala. Napangiti siya sa pag-iisip na kapag nalutas niya ang lihim nito, magiging napakadali na lamang ang pagiging househead, at lubos siyang kumbinsidong nasa panig niya ang Diyos ng Zahar. Ngunit agad na nawasak ang kanyang kumpiyansa nang tumingin siya sa madilim na pasilyo at makita ang 12-dosenang kumikinang na ilang sandali lamang ang lumipas bago lumitaw mula sa mga anino ang napakaraming mapuputla, malalamang nilalang na may maraming mata, sumisigaw at gumagapang papunta sa kanila. Namutla si Perga sa takot habang minumura ang lihim ng Diyos ng Zahar, dahil alam niyang kung nalaman lamang niya na puno ng mga halimaw ang lugar na ito, hindi siya kailanman papasok dito. Pagkatapos ay humarap siya sa isa sa kanyang mga tauhan at tinanong kung gaano pa karaming tubig ang natitira sa kanila. Nang suriin ng tauhan ang kanilang mga gamit at sabihing wala nang natitira, inutusan niya itong gumawa agad ng kaunti kahit para lamang mabasa ang kanyang lalamunan. Bigla namang nagsimulang magpakita sa hangin sa paligid nila ang madilim at nakakatakot na enerhiya habang may mga kakaibang simbolong nabubuo sa kadiliman. Nakatitig si Perga sa lumulutang na teksto ng may pagkalito, hindi maintindihan kung bakit ito lumilitaw sa isang wikang hindi pa niya kailanman narinig. Ngunit kahit ganoon ay lubos niyang nauunawaan ang kahulugan nito. Ang mensahe ay nakapangingilabot, nagbalik na raw ang Night Hunter sa disyerto. Pagbalik sa lungsod sa disyerto, naglakad si Turan sa masisikip at mataong kalye ng pamilihan habang napabuntong hininga ng may pagkainis, iniisip na sinusubukan ng pamilyang Zahar na angkinin ang buong libingan para sa kanilang sarili. Alam din niyang kung magpapalaboy-laboy siya sa lungsod ng matagal, maaari siyang makatagpo ng iba pang taong makakakita ng pagkakahawig niya kay Thales, gaya ng ginawa ni Househead Carl. Dahil dito, nagpasya si Tura na manatiling hindi kapansin-pansin sa loob ng ilang panahon. Ngunit habang dumaraan siya sa isang pwesto ng merchant, napansin niya ang isang malaking sako na puno ng mapuputing malabatong piraso. Huminto siya at nagtanong kung ano yun, at ipinaliwanag ng merchant na yun ay saltpeter, isang materyal na matatagpuan lamang sa mga isla sa katimugang dagat. Idinagdag pa nito na may mga nagsasabing humahaba ang buhay ng tao kapag dinurog ito at kinain bilang pulbos. Nang marinig ang salitang saltpeter, agad na naalala ni Turan na nakita niya ito sa aklat ni Orville, ang pyromaniac. Inilabas niya ang talaan ng arsonist at mabilis na binuklat ang mga pahina hanggang matagpuan ang tamang formula. Nakasaad doon na isinuko ng arsonist ang paggawa nito noon dahil kulang siya sa mga kinakailangang sangkap. Dahil dito, naisip ni Tura na sulit itong subukang gawin, lalo na't nakita niya ang napakalaking kapangyarihan ng Spirit of Fire na ginamit ni Orville. Tumingala siya at tinanong ang merchant kung mayroon din itong tinatawag na sulfur, ngunit umiling lamang ito at sinabing ngayon lang niya narinig ang ganoong bagay. Nang magtanong si Turan sa iba pang tindahan, nalaman niyang ang sulfur ay matatagpuan lamang sa mga rehiyong bulkaniko at kadalasang ginagamit bilang pang-disinfect. May isang tindero pang nagsabi na dahil kakaunti lamang ang naghahanap nito, napakahirap makahanap ng ganoong materyal sa disyerto. Napaisip si Turan na kung alam lamang niya ito noon, hinanap na sana niya yon sa Comad, bagaman malamang na hindi na niya kailangang bumiyahe ng napakalayo sa silangan hanggat makakahanap lamang siya ng isang bulkan. Maya-maya, itinuro ng merchant ang isang sako ng itim na asukal at tinanong kung nais niya itong bilhin dahil mahalaga raw ito. Magalang namang tumanggi si Turan at sinabing hindi naman talaga siya mahilig sa matatamis. Kalaunan, nagtungo siya sa disyerto upang magsanay ng kanyang mahika. Gamit ang kanyang tirador, nagpalipad siya ng isang siksik na bala ng pinigang buhangin na madaling nagwasak sa isang napakalaking bato nang tumama ito. Tumango si Turan bilang pagsang-ayon, na pagtantong mahusay na kapalit ng mga bato ang mga bala ng buhangin. Iniunat niya ang kanyang kamay at lumikha ng ilang matutulis na projectile na gawa sa buhangin gamit ang kanyang mahika. Ipinakita niya kung paano niya kayang baguhin ang hugis ng mga ito habang nasa ere upang dagdagan ang kakayahang tumagos o kaya na may ikalat ang mga ito upang masakop ang mas malawak na lugar. Isa itong epektibong paraan na nakakatipid sa kanyang mga naprosesong bato kahit na mas malaki ng kaunti ang konsumo nito sa mana. Nang suriin niya ang kanyang supot, napag-alaman niyang 5 o 6 na naprosesong bato na lamang ang natitira sa kanya, kaya kailangan niya itong gamitin ng maingat.
Ang pagkontrol sa buhangin sa ibabaw gamit ang mana ay nagbigay rin sa kanya ng kapaki-pakinabang na teknik para itali ang mga bukong-bukong ng kalaban o hadlangan ang paningin nito, dahilan upang magsanay siya sa paggalaw sa loob ng buhangin na para bang lumalangoy sa tubig. Tumingin si Turan pabalik sa napakataas na gintong piramide, nagtataka kung ano ang ginagawa ng mga maharlika sa loob ng piramid matapos itong isara sa loob ng ilang araw. Habang pinag-iisipan kung aalis na lang ba siya at pupunta sa ibang lungsod, sandali siyang huminto bago nagpa siyang huwag na, dahil maaari naman siyang pumasok ng palihim at sumilip. Sa pag-aakalang madali siyang makakatakas kung mahuhuli, ginamit niya ang kanyang mahika upang itago ang sarili, ngunit bigla niyang narinig ang mahihinang tunog ng isang taong nagpupumiglas. Nagtago si Turan sa likod ng isang malaking bato at sumilip, kung saan nakita niya ang dalawang lalaking nakadamit pang disyerto na hinihila ang isang nakagapos na bihag sa buhangin. Isa sa mga ito ang nagmumura at nagtatanong kung bakit napakaingay ng bihag. Inutusan niya ang kasama na patahimikin ito, ngunit mahigpit niyang sinabi na huwag itong patayin. Tahimik na pinanood ni Turan habang hinihila nila ang lalaki papasok sa pasukan ng piramid, at napaisip siya kung anong uri ng operasyon ang nangangailangan ng pagdukot ng mga tao. Palihim niyang sinundan ang mga lalaki pababa sa madidilim na hagdang bato ng piramid hanggang sa marating nila ang isang malawak na silid. Sa gitna nito ay umiikot ang isang napakalaking itim na portal na parang ipo-ipo sa sahig. Nakapalibot dito ang mga armadong gwardya habang nagtatanong ang bihag kung anong lugar iyon, ngunit sinigawan lamang siya ng mga ito at sinabing bawal magtanong. Napatingin si Turan sa portal nang may pagkabigla, lubos na nalilito sa kanyang nakikita. Habang inoobserbahan ang sitwasyon, napansin niyang kahit mga kidnapper ang mga lalaking ito, sila mismo ang mukhang tekuth na tekuth. Itinuro ng isang gwardya ang maitim na portal at inutusan ang bihag na dalhin ang kargamento at pumasok sa loob. Kaya napilitan itong buhatin ang dalawang malalaking bariles at maglakad ng bulag patungo sa kadiliman. Tinignan ni Turan ang mga mata ng bihag at agad niyang napagtanto na ang isip nito ay minamanipula ng animal control magic. Pagkapasok pa lamang ng lalaki sa misteryosong portal, agad itong nagsimulang bumaba. Maya-maya, may isang lalaki na nagtanong sa kanilang leader na may balbas kung sa tingin niya ay ligtas si Sir Purga. Sumagot ang leader na kailangan nilang umasa na ligtas ito, at ipinaliwanag kung bakit patuloy silang nagpapadala ng pagkain at tubig sa loob. Galit na galit pa niyang pinagalitan ng isang gwardya na nagmungkahing humingi ng tulong sa pangunahing bahay, at tinanong kung ano ang mangyayari kapag nalaman ng mga karibal ni Sir Purga na naipit ito. Sa pakikinig sa kanilang usapan, unti-unting nabuo ni Turan ang buong larawan at nakumpirma niyang si Purga ay isa sa mga kandidato upang maging susunod na pinuno ng House Zahar. Maliwanag na naipit ang malaking personalidad na ito sa loob ng portal, na siyang ganap na nagpapaliwanag kung bakit inukupa ng pamilya Zahar ang piramid sa loob ng maraming araw. Napangiti si Turan habang nabubuo ang isang plano sa kanyang isipan. Ang mapanganib na hakbang na ito ay tila isang perpektong pagkakataon. Dahil kung iligtas niya si Purga at magkakaroon ito ng utang na loob sa kanya, magiging natural ang pagpasok niya sa loob ng pamilyang Zahar. Biglang nagbago ang kanyang mga mata na para bang may kung anong impluwensyang kumokontrol sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi mahalaga ang dahilan, kailangan lang niyang pumasok dahil naroon ang bagay na nais niya. Nang walang karagdagang pag-aatubili, tumalon si Turan papasok sa umiikot na itim na kalaliman. Sa loob ng ilang sandali, puro kadiliman lamang ang nakapalibot sa kanya, hanggang sa mapahawak siya sa kanyang ulo nang luminaw ang kanyang isipan. Napamura siya nang mapagtantong panandalian siyang nabighani ng kung anong puwersa sa labas ng portal. Pinagalitan niya ang sarili dahil sa napakabobong plano. Iniisip kung ano ba ang kasiguruhan na ang isang taong tulad ni Purga ay talagang magbabayad ng kanyang utang na loob. Habang iniisip niya ito, umalingaw-ngaw ang sigaw ng isang tao, at lumitaw si Turan sa kabilang panig. Bumagsak sa loob ng isang madilim na silid habang nananatili pa rin sa kanyang hindi nakikitang anyo kaya walang nakapansin sa kanya. Tinignan ni Purga ang mga supply na dala ng bihag at nagsabing mabuti na lamang at patuloy na nagpapadala ng mga tao ang kanilang mga tauhan sa labas. Samantala, malakas na dumaing ang bihag na nakahandusay sa sahig sa malapit. Masamang tinignan nito ni Purga at nagreklamo na napakaingay nito, saka walang pakundangang inutusan ang isa sa kanyang mga tauhan na asikasuhin ang bihag upang makatipid sa pagkain.
Agad namang sumunod ang tauhan, lumapit at walang awang tinapakan ang ulo ng bihag hanggang sa agad itong mamatay. Tahimik na pinanood ni Turan ang malupit na pagpatay na yon at nasaksihan mismo ang tunay na pagkatao ni Perga Zahar. Ang pagpatay sa isang tao para lamang maagaw ang tubig nito nang walang kahit katiting na pagsisisi ay sapat na patunay na si Perga ay tiyak na hindi uri ng taong marunong tumanaw ng utang na loob. Ngunit nang lingunin niya ang paligid ng palasyo, isang misteryosong tinig ang biglang nagsalita at nagsabing nagkakamali siya, hindi siya ang Night Hunter.